to sa mga kababayan nato sa Catanduanes na ngunya na kamating kita nin araw kaning kasakitan sa kuryente and anong mga masunod na mangyayari after kaning suspension. Go ahead po. Mga kaimanwa, mga kapwa Katandunganon, ang Gobernador Tabi will continue doing its mandate. Ang mandato tatabi, ayuson ang healthcare system ta, ayuson ang kabuhayan sa isla, buksan ang isla, mawara ang monopolyo sa pagnenegosyo, nganing magbarato ang mga bakalon digdi, mag-improve ang satuyang ekonomiya, makakreate ng mga job opportunities. Ngunyan tabi gaasa kita na sa pagbabag-o, maski temporary sana ini, hanggang December ining preventive suspension, ibig sabihin tabi, ang dakulang bagay ka ini. So bagong matukaw na temporary SP, maipapasar on time ang budget for 2027. Dahil mangyayari so ginibo kang mga nasuspending SP sa 2026 budget ta. So at least that is one big assurance. Mabilis pati, mahabol tangon yan sa mga nagkauro lang na mga proyekto, ining mga supplemental budget ta, lalo sa mga job orders na dahil nakasweldo, tadai pa naaprubahan. Kadakol na beses na mga subcommittee, committee meetings, sweldo kang mga job order. 2 months na dahil nakasweldo, iyan mabilis na iyan kung maaprubahan na kang bagong SP ang satuyang supplemental budget. So, pati sa mga 80 million worth na projects for livelihood, so pag-ibo ng asinan, so pag-ibo taning mga paitlugan, so pag-ibo taning mga proyekto pati so honeybee project, soya project, so pagtaon ng mga mobile bakeries, itong kapareho kang hatchis pandesal nagaikot, tiglilima tabi minimum ang kada munisipyo katawanta, and then so sa Abaka na additional 5 million na pambakal taning Abaka at 100 pesos on top pa ito duman sa 2026 budget, nagpadagdag pa kita, and then so iba pa niya tong mga proyekto na puro livelihood, pati na so tigduwa na barangay college scholar Sir Ferds, no? Igwa kita ning proyekto kaiyan ngunyan, kabali yan sa 80 million na nabibinbin na day pa piaprobahan ng SP, maaprubahan ta na ngunyan iyan. Ang proyekto tatabi sa livelihood araw ka ini, allow me to explain. Ining mga livelihood programs sa Pighilera ta, kabali na ining tigduwa kada taon na gobernador ako na college scholarship sa kada barangay. Pipilion tatabi ang mga beneficiaries kay ini duman sa pinakatios. Kabali na so 8,700 families na tatawaning kanya-kanyang solar light with charger. Ang pinakatios tabi ang pipilion ta. Tapos kung sisay ang pinakatios dyan, may second criteria. Ang next na criteria tabi, tios ka, dahil kagaasa sa ayuda sana, willing ka na magtrabaho para makaraos ka, magkaigwa ka ng trabaho. So, sinda tabi, tatawaning 3 months na training under TESDA, libre with allowance. After 3 months, ilalaog ta duman sa DOLE Tupad program, Cash for Work. Ibig sabihin, 6 months iyan, nagakita ka habang tiga-train ka, and then after that, ika na ang mapabuag kang negosyo, igogrupo tasinda, 5 to 10 families na na-train na for 6 months, o sa imo na ini ang puhunan mo, igwa ka mong grupo, irehistro ta ka mo sa DOLE, as a DOLE organization, o kaya as cooperative, ini ang puhunan ninyo, base sa nanudan nyo,
buda mamuwa kita with katso nga ning igwang alalay ang mga professors para gabayad sinda ning buwis, aram ninda kung paano pabuago na dahil sinda malulugi. Sinda ang mapabuag kang mobile bakery, igwa sindang hot cheese pandesal. Another group naman, asinan. Another group naman, duman sa paitlugan. Another group naman, duman sa soya production. Another group naman, uya sa honeybee production. Araw kaya ng example, kang 80 million program na iyan, na nakasalang iyan sa SP, pero dahil pa na-aproban sa supplemental budget tabi. Mabilis iyan. So, ining mga programa na ini, mapapansin mo, naka-atensyon sa mga talagang nasa laylayan. Sinda ang prioridad tangon yan. Kabali dyan, so 8,700 na solar lights, Sir Ferds. Kabali dyan, so tabang ta ng mga scholars, isipon mo ang impact kayan. Duwa kada taon, sa kada barangay. Ibig sabihin, 315 barangays times 2, 630 na scholars ang makakagkuleyo. Hari sa pinakapobreng pamilya, budaday ko tabi yan kinanghaning grade requirement. Mga 2.5, 1.5 na i-mantener kung dahil mahari ka sa scholarship. Habo ko kayan, papang pobre ining programa, ang sabi ko, basta ipasar sana. Ang panubod ko tabi, oras nakatapos ang saro sa pobreng pamilya, maiahawon niya na sa kahirapan ang sa inyang pamilya. Sa inot na taon tabi, this 2026, 315 times 2, 630 iyan. Next year, another 630. By 2028, bago matapos ang termino ko, another 630. So halos 2,000 ang magiging barangay scholars ta. At least, out of 87,000 families, kung 2,000 ang natabangan kang programa kang gobernador na mga pobre talaga na pamilya, at least nagkaigwa kita ng impact sa mga tios tabi. Iumanan ang mga proyekto ta duman sa mga livelihood programs na pupunan ta. Tahabo ta na tatawan sa na sinda ning cart, hari sa dole, pabayaan na sinda. Bakong araw kayan ang gusto ta. Ang gusto ta tabi, makanood sinda kung papano talaga maghanap buhay, nganing dai nagaparaasa sa ayuda. Yan po ang kaibahan kang mga proyekto tangon yan. Sarabayan na nangyayari, Sir Ferd, sa inot na taon pa sa ni Governor Asansa. Livelihood programs para sa kabuhayan. Repair ng mga ospital para sa kalusugan. Bako lang EBMC, pati gabos ng mga district hospitals. Natuunan ta ang kababayihan, kabataan, sindaman ang piga-training para dyan sa mga hanap buhay para pantabang sa saindang mga agum, sa saindang pamilya. So, ang saro pa, sa tuya na pagtutok sa mga illegal logging, illegal gambling, mga illegal mining, nganing maproteksyonan pati ang satuyang kalikasan. And then social justice para sa katarungan. Ang pagtabang sa mga pobre tabi, ang pagprioridad sa mga nasa ibaba talaga. Kung mapapansin mo tabi, Sir Ferds, bako kita so puro postura na matinabangon na kunwari gabunot, ni gatao sa tao ning tabang, tapos i-reimbursement sa napalan sa opisina, bako yan ang estilo taning pagserbi. Ang estilo tabi, ang tunay na trabaho ng gobernador, magmukna ng mga programa na makapagpahali sa mga pobre duman sa saindang kapobrehan. Itauta ang oportunidad sa trabaho, sa livelihood, sa sainda. Itauta ning patas ang mga oportunidad sa dole tupad bakong sa mga nasa haranisa na sa dapog. Ako ngunyan pag-attender ako ning mga sesyon na ang mga attender, mga tupad beneficiaries o purpose beneficiaries. Piga paaikin ko sila, sabi ko, itaas ang kamay na mga first time na nabigyan ng dole tupad. Naugma ako kung nahiling ko mga baguhan naman ang nakabenepisyo. Taang nangyayari, nagagamit pa sa patronage system. Kung si sayang harani sa dapog, kung si sayang leader,
o kapamilya kang leader, iyo ang nakabenepisyo. Pigahari ko tabi yan, Sir Ferds. Yan ang pigahari tangon yan sa sistema digdi sa satuyang probinsya. So, yung mga pagbabago, may masabi, ano na ngaya ang nabago? Oh. Masabi ka, ano ang nabago? Dahil mo na mati, dahil mo nahihiling ang pagbabago sa isla. Dakul na ang pagbabago na piyagibo. Ang mga in denial na sana, ang mga bayadan na sana na trolls, ang dai nakaako kayan kang mga pagbabagong iyan. O sa DepEd, napialam ang gobernador sa promotion kang mga teachers, sa selection kung si sayang mapipermanente. Dai tabi ako nakialam. Kasi yan, trabaho kang mga taga DepEd. And I can proudly say na dai kita nakialam sa evaluation kaiyan. Ang gusto ta, meritocracy ang mangyari. Sa Kapitolyo tabi, sa mga naburoksa na mga posisyon, maski pa ano ang sabihon kang iba, meritocracy tabi. Ipa-review nyo sa HRD ang mga inappoint ko kung kang magtukaw ako. Kamutabi ang makahiling, Sir Ferds, na ang mga pigpili ko, regardless kung anong political affiliation, hindi, puro ang rank 1. Day ako nagpili ning bakong rank 1. Kaya sabihan nga ni ako, anong kamanggog? So, talyado mo naman. O kaya, so nagtabang sa tuya o matabang sa imo sa 2028, iyo ang patukawon mo. Day ako gahiling-kaan. Kung si sayang rank 1, o di iyo, maski kisay pa na political affiliation, kung ano ang political affiliation ninda, day ko ang pigahiling. Yeah, may committee nagapili, Sir Ferds. Ito ang pigparangkuan ninda. O pag-abot sa kuya, nahiling ko, may basihan man sinda. Halimbawa, kung sa ospital iyan, usually ang pa-interview ko tadi, isian kang mga taga-ospital. Kung si say ang representante kang EBMC, o kang Pandan District Hospital, or kang Biga District Hospital, kung sayin ang bakante, ang may pinakamakusog na say. So, head ning procuring unit. So, nangaipo kang posisyon. So, duman sinda, tiya dangugan kang selection board. And then, kung ano ang naparangkuan ng kang selection board, you can ask HRD. On record yan. Di man ako ga-influensya mas kisisay kung ano ang rank 1, iyon na. Na-appoint. May igwa dyan, kakunog ang buot pa sa kuya na amigo ko or minsan relative o distant relative nga ngayata dahi mo ito pigpili. Simple sana ang rason ko. Dahil manag-rank yan. Kung within the 4th civil degree, lalong disqualified an. They ko pwede pilion. Pero ang iba, nirekomenda ning sarong amigo, ini nga ang permi kong sabi, parang kwanon mo. Kung mag-rank 1, sure man na ang gobernador dahil matipay dyan. So, sometimes ako nahihila, kakulog man ang vote ko sa sadili na dahil na napili. So, talagang isi ko na nagtabang o kaya marinas man na itukutan. Kaya lang ano ang magigibo ko? Dahil man nag-rank 1. So, pasensya. So, ako may mga panindugan ako, Sir Ferds, na ang at the end of the day, para sa katanusan ang sa kuyang interest. So, iyo man ko ta na piasahan ta sa board of directors kang pisel ko, mapili kita. So, talagang deserving man magtukaw dyan. Nganing mai-represent ang hinaing kang konsumidores. Kung iba ang mapatukaw ta dyan, ang resulta, iyo na ini. Kita ang gatios. So, iyo manan sa Kapitolyo. Magpili kita ning tultul, straight kita, patano sana. So, mga kaimanwa, in closing, Sir Ferds, patagos na patano sana tabi kita. Okay. Maraming salamat, Tabi Gob. Thank you so much. Tabi, Apo. mabalos and more power to you. Sir Ferds, siring man sa gabos na naghinam yung nakapwa katandunganon, magalat-halat kita, pag-abot kang may representative dyan, maaraman ta ang sa indang
decision tabi. Happy Monday tabi sa Gabos. Yes, sir. And, Thank you, Sir Fred. Thank you, Bye-bye po. Governor. Si Governor Patrick Alain Asan sa mga kaperiodiko. So, direct from the horse's mouth, at least nakuha ang mga kaperiodiko sa development. And primero naman sa lado kang official ko. Pangduwa, duman sa magiging scenario, kaya ni pong pagkakaiguning bagong maturukaw temporarily, duman sa papalitan ng mga suspended na mga PBMs or SP members, kabali si Vice Governor, and iba pang mga issue, topic, So, all in one, mga kaperiodiko, review nyo sa tuya dyan, interview, and post mo yung nagirari mga kaperiodiko. So, recorded para at least mahiling nyo per topic. Ito mong pinag-mentionar ni Governor Patrick Alain Azanza. Maraming salamat mga kaperiodiko. Tumaparam na kita sa programa. Maraming salamat sa mga panantabay ta, and